ito na nga yung nagastos namin sa 4 days and 3 nights stay namin dito sa Boracay. Hello! Share lang namin sa inyo yung experiences namin bilang first timer dito sa Boracay. Magkano nga ba yung total ng nagastos namin? Saan kami nagstay? Saan kami kumain? At ano yung mga activities na ginawa namin? Tara, samahan nyo kami. 2023 pa tong video na to guys, pero don't worry kasi may part 2 to dahil bumalik kami ngayon 2024. Anyway, magkano nga ba yung nagastos namin sa ticket? Bali na book namin yung ticket noong February 2023 sa halagang 7,000 pesos for 2 packs. So, malaki yun guys, pero that time kala namin nakamura na kami. So, yun. Galing nga pala kaming Laguna guys, kaya gumastos rin kami ng around 800 pesos para sa pamasahe sa bus. Around 7 PM nakarating kami ng Boracay. Sumakay kami ng tricycle dito sa labas ng airport. Maraming nag-aabang guys, hindi kayo mahihirapan kahit gabi na. 150 bayad namin, dalawa na kami. Pagdating namin ng port, maraming agent ay nag-aalok sa amin ng transfer service. Bali nag-avail lang kami yung 500 pesos each. All in naman na yan guys, nandun na yung boat transfer, environmental fee, tsaka yung transfer nyo hanggang sa hotel na guys. Ayan, nakita nyo, sinundo kami at hinatid kami hanggang sa hotel namin. Dito nga pala kami sa Piccolo Hotel nagstay. Dito yan sa Station 2. Nabook namin siya sa Agoda app. Nabook namin siya ng 8,000 pesos for 4 days and 3 nights. Bali yan, pagdating namin may complimentary drinks sila, sobrang welcoming. Tapos binigay na yung key card, tapos may yung para sa complimentary breakfast namin. Ito yung room namin, deluxe yung kinuha ng asawa ko. Kasi birthday ko naman yan, kaya why not? Sobrang ganda ng room guys, sobrang bango. Tapos yan, meron tayong konting pa-room tour. Pagpasok natin, yan guys. Usual key card, yung bathroom nila kompleto, may bidet, may toiletries, tapos yan may heater din. Bitin yung room tour, no? Kompletohin na lang natin sa next video kasi hindi pa kami nagdi-dinner niyan. Kaya yan, naglakad-lakad na lang muna kami. Tapos sobrang na-amaze kami dyan sa mga nakikita namin. Sobrang alive pa ng Boracay. Anong oras na yan? Dami pa ring tao, dami pa ring nangyayari. Tapos yun, naglakad-lakad lang kami hanggang sa makahanap kami ng pwedeng kainan. Yun pala, planado na ng asawa ko, nakakain kami sa buffet dito sa Henan Seabreeze Cafe. Ayan guys, wala nang pakialam yung asawa ko sa mga nagsasayaw, sa mga dancing chef kasi gutom na talaga kami yan. Tapos late na din kaya kailangan namin sulitin yung buffet. Tapos sobrang busog namin, naglakad-lakad lang kami dito sa tabi. Sa buffet guys, gumastos kami ng 2,000 pesos, kaming dalawa na yan. Don't worry guys, sobrang sulit, as in, lahat matitikman mo. Di na rin kami nag-avail ng drinks, parang 250 pesos yung only drinks nila. Pero wala na, kasi busog na talaga kami. The next day, after namin mag-breakfast, maaga kaming lumabas. Mga 7 AM siguro, nandiyan na kami. Sobrang ganda, grabe guys. Pinili lang namin maglakad-lakad dito sa beach guys, kasi sobrang ganda talaga. Wala pang masyadong tao, hindi pa ganun kainit. Sobrang pino nung buhangin. Grabe guys, hindi ko ma-explain through words. Pero, ayan, may naabutan pa kami ng huli ng, I don't know kung isda, nalimutan ko yung tawag nila. Sobrang galing. Nakaka-amaze, nanood lang kami saglit. Tapos, bumalik kami ng hotel para manghiram ng towel. Tapos, bumalik na ulit kami sa beach para makapag-swimming hanggang mga before lunch. Tapos, nagpahinga saglit, then balik ng sunset. Grabe guys. First time naming ma-witness yung sunset sa Boracay. Sobrang nakaka-amaze kahit maraming tao ng sunset kasi lahat ng tao halos naglalabasan during sunset eh. Maraming activities, pero yun sobrang may enjoy mo pa rin. Dinner time, nagtry kami dito sa surf and turf. Parang ano to, mga steak. Nagastos naman namin dito siguro mga 700 to 800 pesos. After dinner, since nasa station 2 nga lang yung hotel namin, nag-explore kami dito sa D-Mall. Ang dami pa rin tao guys, ang daming restaurant, ang daming activities na pwedeng gawin. Then naglakad lang din kami dito sa Balabag Lake. Kabilang side lang to ng hotel namin. Katabi lang din namin yung Pan de Boracay. Hindi lang din kami doon ng egg pie for 100 pesos kasi nagkape pa kami niyan kahit late na. The next day, of course, nag-breakfast kami. Sobrang sulit nung sa hotel namin. Sobrang daming choices. Tapos paglabas namin, may nagalok sa amin ng activity. Si Kuya, yan, nakalimutan ko yung pangalan ni Kuya. Pero na-avail namin yung island hopping niya for 3,000 pesos. Don't worry guys, may kasama na yun na helmet diving, dalawa na kami. Tapos yung island hopping, may kasama na din yung lunch buffet.
Tapos una namin pinuntahan yung Puka Beach. Bali dyan sa Puka Beach, nag-ano lang kami dyan, nag-picture taking at around 30 minutes ata. Tapos may mga nagkakayak din dyan guys. May mga nag-aalok ng crystal kayak. Pwede kayo mag-picture. Pero kami, hindi na namin in-avail yan kasi malakas yung alon. Nahihilo na ako guys. Lunch time! Ito yung lunch buffet namin guys. Konti lang yung food selection nila pero decent naman. Masarap. Tapos may libre ding isang soft drinks. Ito guys, ginaganap yung kawa bath. Yung mga picture taking habang nasa kawa ka. Diyan guys, tinuturo-turo na lang ni Kuya yung Crystal Cove kasi nagkaisa yung grupo namin na huwag nang pumasok doon. Kaya yan, tapos na ang ating island hopping. Nagpahinga lang kami saglit, tapos lumabas ulit kami ng sunset, nagmeriendang konti. Tapos naisip namin na sulitin na yung last night namin guys. Yes, last night na, ang bilis na mga pangyayari. Since super na-enjoy namin yung Henan last time, tapos nabitin din. Kaya heto na naman kami, gagastos na naman kami ng 2K for buffet. Yes, sulitin na natin ang last night natin. Ngayon guys, nakatikim kami ng steak kasi last time hindi namin nakita yung steak. Nasa gilid lang pala ng pintuan, sayang. Kaya yan, sulit na sulit yung steak sa amin ngayon. Sobrang lambot ng steak nila guys. Gustong gusto ng asawa ko, yun yung binabalik-balikan niya talaga. Yes, bumalik kami ngayon 2024, abangan niyo yun. Grabing dami ng food selection nila dito guys. Hindi na namin alam kung ano yung kukunin namin. Kaya yan. Yan ang resulta. Napakadami namin kinuha. Kinabukasan, since maaga yung flight namin, kailangan maaga kami sa airport, nag-book na lang kami ng transfer sa Klook. Gumastos kami dito ng around 1,200 pesos. Medyo may kamahalan compared dun sa ibang transfer, pero kasi maaga talaga yung alis namin, kaya ginrab na namin. Super sulit din naman guys kasi wala na kayong poproblemahin. Smooth and hassle-free yung transfer. Maliban na lang nung nagka-delay sa airport. At ito na nga yung nagastos namin sa 4 days and 3 nights stay namin dito sa Boracay. Ano sa tingin nyo? Sulit ba?